Negosyo pero ayaw mo ma-stress? Don't worry, dahil may good news ako sa'yo! Mas madali na mag-manage ng stocks and inventory sa tulong ng Seller.ph app. What are you waiting for? Download na mga ka-seller! Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. I'm broken, broken again. Broken all the pieces I've been shaping lately. Focus on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about what anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. But what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide this beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that's the reason I've been feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I went down a road that only got me nowhere. I've seen every corner, every inch of this place. Being all alone, it really got me thinking. Maybe overthinking that what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you
change if I could restart. I ain't gonna hide this beautiful scars. What I become. Yeah, I've got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Yes, that is the reason I've been feeling like hell, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide this beautiful scars. Hide this beautiful scars. Yes, welcome back sa The Broken Republic, ang tambayan na dating broken, still broken, at yung mga feeling broken dyan. Again, this is your president, your queen, Queen Ree. So, ang peg ko ngayon ay si Ariana Grande. Pwede din namang Jasmine, di ba? A whole new world. O, di ba? Nakalibre kanta ba kayo? Well, guys, itag nyo na ang inyong mga friends, ang ating mga broken citizens dyan. Ang ating topic for today is all about gaining back your confidence. Alam ko, madami dyang madami insecure, alam ko. Nanggaling din ako dyan. So, mag-tag muna kayo, i-share nyo din ang ating live streaming para mas maraming makanood at mas maraming matuto sa ating mga pagsasasabi. Shout out sa aking 12 viewers. Hello guys. Please share this stream to your page or to your account and also to other groups or pages. Okay? So, papag-usapan natin ang ating confidence. Paano nga ba natin may balik ang ating confidence? Di ba, Lance? Kaya ako naka-color pink kasi nga confidently beautiful with a heart. Wow! So, yun na nga guys. Bigyan ko pa kayo ng more time para makapag-tag, makapag-share ng ating live streaming. Mag-hi muna ako sa ating mga viewers. Hi, Mia! Thank you for watching and sharing. Nakita ko may share badge ka na. Mami Nay! Ate Salen! Hi, Lance! Nakita ko din kanina si Andro. Hello! Hello, guys! Welcome sa ating streaming for tonight. So, medyo na-late na naman tayo. Sorry na! May mga alam niyo naman, marami tayong racket. So, ano na guys? Excited na ba kayong pag-usap? Marami akong ikukuda about confidence. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mauubusan dyan. Hi, Eman! Pa-shoutout po. Hi, Emmanuel Latoga. Shoutout sa'yo. And of course, Riza, hello, shoutout sa aking MRMCS family. Shoutout sa inyo. Riza, kailangan mo tong i-share. Kailangan mo mapanood tong stream na to para maibahagi mo sa iyong daga. Kasi for sure, kailangan nyo to. Hi, Renz! Good luck. Thank you so much. So, magsimula na tayo para maaga tayong matapos. Kasi time is gold, diba? Naniniwala ako dyan, time is gold. Kaya laging late. Lance? I'm scared. Wait lang, guys. What's going on? Oh.
Sige, sige. Mag-aayos lang kami. Wait lang, guys. Okay? Hang on. Yan. Yan na lang. Tapos, tanggalin mo. Yan. Okay. So, magpapalit tayo ng lighting, guys. Ganun talaga tayo. Ito yung ito yung mga pagkakataong kailangan nating magpalit ng setup. Yan. Tinitingnan ko lang yung sarili ko. Baka naman kung anong itsura ko na dito. Mukha na akong wait lang. Parang hindi ko makita yung sarili ko. Tapat mo na lang yan. Wait lang, guys. Parang dilim. O, madilim na talaga yung pagkatao ko. Friends, pa-shoutout nyo nga ako dito. Hi, Maria Remelu! Shoutout sa'yo! So, guys, okay na ba to? Or ilaw? Eman! Paging Eman! Ayan, tingnan natin siya. Tingnan natin. Pasan siya na, guys? Bigla kaming may nakita, hindi kaya-aya. Natakot ako. Yes, okay na, Bes. Okay na to. Lumawa ko rin. Okay na to, Bes. Sige, sige. Mag-usapan na natin. Mag-usap na tayo. Tara, usap tayo. Eksplosibo! Wait lang, nalalayuan ako sa buhay ko. So, yun na nga, pag-usapan natin ang confidence. Of course, bago natin i-regain o ibalik ang confidence natin, of course, may reason yan kung bakit nawala yung confidence natin. Alam ko, gets ko kayo. Iintindihan ko kayo. Char. Of course, maraming reason. Actually, madami akong listahan dito. Ng mga tao. Ay, hindi pala tao. Hindi pala tao, sorry. Ng mga dahilan. Okay. Sige. Ba naman? Joke lang. Ayan, nakita ko liwanag. May liwanag ang buhay. Wow. Okay na. Kita nyo na ako, guys. Yan. Okay na. Diba, nakailang palit kami ng lightings. Ang iba. Ganito kami sa MR Digital Media, sa The Broken Republic. Maraming lightings. Ay, nako, ano ba? Pero okay lang yan. Nothing's perfect. No one's perfect except me. Char! Joke lang. Walang perfect. Diyos ko. Okay, balik tayo. Balik tayo sa reason ng pagkawala ng ating confidence. So, first reason dyan is, unahin na natin ang ating appearance. Sa mga nanay dyan, shout out. Alam ko nawawala ang ating confidence o nababawasan ang confidence natin right after giving birth. Tinamaan ka? Oo, tinamaan din ako dyan. After giving birth, after ng operation, dyan nagsisimula tayong mag-gain ng weight. At saka, syempre pag halimbawa nanay ka na medyo hindi mo na ma-priority yung sarili mo, 'di ba? May aalagaan kang anak, may lilinisin kang bahay, ganito. So, and also for those people na nagsasuffer sa hormonal imbalance, which is nagbibigay or nagiging effect nito is nagkakaroon tayo ng pimples. Yes! Alam ko yan. Pinagdadaanan ko yan. Pero, hindi lang naman to sa babae. Meron ding mga lalaki nagdadaan sa ganitong stage. Nagkakaroon tayo ng mga pimples or mga blemishes. Lalo na pag nasa adolescence period tayo, di ba? Naranasan mo ba yun? Parang feeling ko hindi naranasan ni Lansin. Sana wall. Yun na nga, may mga ganong pagkakataon na kahit hindi natin gusto, nangyayari sila, di ba? Yun, isa yung reason. Second reason is like, bullying. Nababawasan yung confidence natin because some people starts bullying sa school. Saan pa ba? Sa school, madalas yan sa school. May mga nambubuli. Halimbawa, overweight ka. Ibubuli ka nila. O kaya naman, maitim. Ibubuli ka nila. Yung mga ganong bagay,
nakakapagpababa ng self-esteem yun. So, second reason yon. And then, third reason, meron akong nakalimutan. May mga ibang tao na ang bullying, may mga cyberbullying din, diba? Usong-uso yan ngayon, mga cyberbullying. Like, may pinost kang picture, they'll make fun of your picture. Gagawin nilang memes, o kaya naman, basta, alam nyo na yung mga cyberbullying. Third reason is failure. Of course. Siyempre, kapag nag-fail tayo, hindi tayo proud dun. Kapag may mga bagay tayong hindi natin natutupad o hindi natin na-achieve, o kaya naman pag may mga nagawa tayong pagkakamali, dun, bumababa yung self-esteem natin. Especially right now, ang mga bata nag-aaral sa loob ng bahay. So, imagine yung pressure na meron sa mga bata na kailangan nilang mag-submit ng ganito, ng ganyan, and they have to study on their own. Diba? Grabe yung pressure. And then, pag hindi nila na-submit, kumbaga, magagalit yung teacher or magagalit yung magulang nila without realizing na nagsasuffer yung bata. Kumbaga, mga ganun. And also, sa career. Diba? Hindi naman lahat ng nagtatrabaho successful. Kumbaga, may mga struggles tayo sa career natin. Halimbawa, meron tayong hindi na-close na deal. Ganan. Meron tayong hindi na-close na deal. So, iisipin natin ang isipin. Parang yung susunod na ibibigay sa ating task, parang mag-doubt na tayo na, ay, kaya ko ba talaga itong gawin? Kasi the last time na nag-present ako, may ginawa ako, hindi siya na-approve, hindi siya na-close yung deal. So, isa pa yung sa mga reason. And also, relationships. Failed relationships. Isa sa napakalaking reason kung bakit nagkakaroon ng mababang self-esteem ang tao. So, yun nga, guys. And speaking of relationships, so dito papasok yung insecurities. Insecure? Oh! Shout out, wait lang, hindi ko makita. Shout out kay Angelica Zamora ng bubuli. Oh my God! Renz, toot ka, Renz. Baka kayo ni Lance. Anong nangyayari? May nag-aaway sa live, charot. So, yun na nga, balik tayo. Balik tayo sa insecurities. Of course, dito papasok yung mga questions. Diba? Yung insecurities mo, mag-start yan. Halimbawa, nagkaroon ka ng failed relationship. Halimbawa, niloko ka. Ano, lagi na lang ako nandun sa niloko? Hindi kasi, yun naman talaga yung totoo. Yun yung madalas na rason. Yun yung pinaka-common kung bakit talaga nawawala yung confidence mo at nagkakaroon ka ng insecurities. Halimbawa, niloko ka. Niloko ka ng kahit naman ng kaibigan mo eh. Kaibigan, partner mo, ganan. Parang may isip mo, bakit kaya ginawa sa akin yun? Kumbaga, bakit ako nagawang lokohin, ganyan? May mali ba sa akin? Ganon. Tsaka, sa relationship naman, yung insecurities mo about your past relationship. Kung halimbawa, pinagpalit. Na-stuck na naman tayo sa pinagpalit. Naka-move on na tayo. Di ba 2021 ah? My gosh. Anyway, so yun ang halimbawa pinagpalit ka. O kaya ng babae si Ayes. Ng babae o ng lalaki. Lagi mong maiisip na, ano kayang kulang sa akin? Ano kayang mali sa akin? Pangit ba ako? Pangit pa yung katawan ko? Kapalit-palit pa ako? Then why? Alam niyo ba yun? Uy, favorite ko yun. Parang ginawa ko yun. Ginawa ko yung yung eksenang yun.
Pero hindi, totoo yun. Dumadaan sa ganun ng mga taong, mga nilokong tao. Nagkakaroon sila ng question sa utak nila kung bakit nga kaya? Bakit nga kaya hindi siya nakontento sa akin? Bakit hindi ako naging sapat? Wow, kumanta na naman. So, bakit nga hindi ka naging sapat? Kung may mali ba sa'yo? Kung may kulang? Kung may sobra? Yun yung mga question sa utak ng taong nai-insecure. So, alam mo yun, sa mga manluloko. Charot lang. So, let's be careful. 'Di ba? Let's be careful sa mga taong lolokohin. Piliin. Charot lang. Hindi. Let's be careful on how we treat some people. Kasi, iba-iba ng take yan eh. Iba-iba ng level ng pain kung paano nila tanggapin yung mga pagkakamali or what. Let's make sure na huwag tayong maging dahilan ng insecurity ng ibang tao. Cause karma is a biatch, duh. Oo, naniniwala ako dun. So, you don't have to do your revenge. Karma will do it for you. Ping, ping, ping! Oh, nagulat ako, parang si ano yun, Chef Boy Logro. Ping, ping, ping daw. So, yun na nga, guys. Ngayon naman, madami na akong kuda sa mga reasons. Madami na akong tinamaan sa mga nanloko. Ito ang ipag-focus natin ngayon. Paano natin maiibalik yung self-esteem, yung confidence na nawala sa atin? Paano nga ba? Iniisip ko din yan. Ang tagal kong inisip yan kung paano ko maiibalik yung confidence ko after mo akong saktan. Wow! Move on ka na, self-care. Okay na. Self 2021 na. Diba nag-move on na tayo dun sa anong episode? So, yun na nga. Let's move on sa kung paano natin ibabalik ang nawalang kumpiyansa natin sa ating sarili. First of all, patahimikin natin yung aso. Para mas confident ako magsalita, Char. So, yung una is, we have to be nice to ourselves. Ibig sabihin, huwag tayong masyadong hard sa sarili natin. Kumbaga, let's be gentle. Kumbaga, kung may mag-aalaga sa atin, kung may mag-a-appreciate sa atin, dapat tayo mismo ma-appreciate natin yung sarili natin. Minsan, siguro, kailangang i-treat mo rin yung sarili mo na kung paano mo itatrato yung ibang tao. Kasi minsan, nine-neglect natin yung sarili natin eh. Hindi natin ginagawang priority yung sarili natin. Kapag nawalan ka ng confidence, that's the time na kailangan mong i-priority naman yung sarili mo. Kapag halimbawa, pakiramdam mo na walang nagpapahalaga sa'yo o kaya walang nakakapansin sa'yo, pansinin mo yung sarili mo, be. Kaya mo yan. Magpapansin ka sa sarili mo. Ganun lang yun. I mean, walang ibang tutulong sa sarili mo kung hindi ikaw lang. Oo, nandyan yung pamilya mo, nandyan yung kaibigan mo. Pero at the end of the day, you have to start from within. 'Di ba? Kung gusto mong bumalik yung confidence mo, do something about it. Kasi kahit sila gustuhin man nila, wala silang hindi mo may babalik yun kung hindi ikaw mismo sa sarili mo ang mag-start. Excuse me po. Wait lang, inom muna ako. Inom muna tayo. Ang ingay, may nababasa ako. Pero ang saya nyo dyan, sige lang, mag-away kayo.
confidence ko. Okay, so sa second step naman tayo. Sa second tip. Itigil natin yung pagkukumpara natin sa sarili natin. Parang awa nyo na. Yun eh. Minsan kaya tayo, pakiramdam natin, hindi tayo okay. Kasi, palagi tayong nakatingin sa ibang tao. Palagi tayong, buti pa siya may ganto, buti pa siya may ganyan, buti pa siya nakapunta na dun, buti pa sa kanya may nagbigay ng ganto. Be, hindi naman lahat ng tao kailangan pare-parehas. 'Di ba? Kahit nga kambal eh, 'di ba? Nakita niyo yung kambal ko. 'Di ba? Magkaiba pa rin kami. Magkaiba pa rin yung sitwasyon, magkaiba yung buhay na meron kami. So, ang pinakamapapayo ko dito is mag-focus ka sa mga bagay na meron ka. Mag-focus ka sa sarili mo. Always think on the positive side. Kumbaga, lagi mong isipin na in God's time, magkakaroon ka din ng mga ganong bagay. Pero syempre, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So, you have to make sure na may ginagawa ka para magkaroon ka din ng mga ganong bagay. Make sure na lumalandi ka para magka-jowa ka din. Make sure na may ginagawa ka para sa sarili mo. At lagi mong tingnan yung sarili mo, wag yung ibang tao. Kasi, alam mo yun, lagi mo i-appreciate yung mga bagay na meron ka. Kasi, for sure, may ibang tao na nakatingin sa'yo na nag-iisip na sana meron din ako nun. Na may mga bagay ka na sana meron din sila. Yun yung kailangang i-focus mo. Wag yung maiinggit ka kasi sila nakapunta na dito, sila may kotse, sila may magandang bahay na. In God's perfect time, for sure magkakaroon ka rin ng ganun. So you just have to pray harder, work your ass off. Wow! Work harder, pray harder. Alam mo yun, lahat ng bagay dadating sa'yo sa tamang panahon. Siguro may mga bagay na hindi pa binibigay sa'yo kasi hindi ka pa handa. Hindi ka pa mature enough para i-handle yung mga ganong bagay. So you just have to be patient and you just have to focus on yourself first. Okay? Ito pa. Get moving. Moving, iba pala. Get moving. Ibig sabihin, wag lang tayong hintay ng hintay. Katulad ng mga katulad nito, di ba, 2021. For sure, madami diyang may goal na healthy living. For sure, madami diyang yung magpo-post yan ng first day ng exercise. Hanggang first day lang naman. Kung gusto talaga nating mabago yung sarili natin, we have to be consistent. We have to make sure that we are disciplined enough para ma-reach natin yung goal natin. Discipline is from yourself. Kumbaga, hindi mo mababago yung sarili mo kung wala kang disiplina eh. Tsaka, ginagawa mo naman to para sa sarili mo eh. Wala namang ibang mag-gain ng benefit, kundi ikaw rin lang. So, kung mahirap yung mga bagay, ganun talaga. There's always a light at the end of the tunnel. May mga bakits akong ganun! Hi! Shoutout sa inyong lahat! So, yun na nga. Okay. So, yung mga gusto dyan ng mga maging healthy ngayong 2021, of course, mag-exercise tayo. Huwag tayong late gumising. Pero hindi ko naman kayo masisisi kasi naman, ang cuddle weather kaya. Kahit wala ka namang kakadal, wag nga. Ikaw talaga. Nagigigil ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. So, yun na nga, guys. So, kung may mga body goals tayo, wow, body goals! May body goals tayo ngayon 2021. So, syempre, kailangan nating mag-diet, mag-exercise.
mag-diet ulit, tapos mag-exercise. O kaya naman, gusto mong magkaroon ng higher position sa inyong trabaho. O syempre, magpalakas ka sa boss mo. Charot lang. Syempre, magtrabaho ka ng maigi. Pakita mo na, deserve mo ng promotion. Ganun yun. And ito pa. So, tapos na tayo dyan. Mag-move on na tayo from yung mga ganun, mga moving. Mag-move on na tayo. So, ito napakahalaga na ito. Lagi natin isipin na walang taong perfect. Kasi minsan nga, napaka-pressure natin sa sarili natin. Parang kailangan gusto natin lahat perfect, ganyan. Minsan nga yung perfect fake na yun eh. 'Di ba? Minsan, may mga tao nagpo-post sa Instagram na, wow, napaka-perfect ng face, napaka-perfect ng body. Pero, edited lang naman. 'Di ba? May nakita ako dati yung sa TikTok yata. Basta, may nakita akong ganun. Tapos, parang na-edited lang lahat ng picture nila, ganun. Pero sikat na sila, ganyan. Tapos, nabalita yun. O, chismosa lang talaga ako. So, yun nga. Alam mo yun, minsan kasi tayo din naman yung nagpapahirap sa sarili natin. Kasi nga, lagi natin kino-compare yung sarili natin sa ibang tao. It boils down sa comparison, sa inggit. Kaya, lagi natin isipin na we are perfectly made by God. Wow! Lalim! Pero totoo yun. Kung ano man yung meron tayo ngayon, pagpasalamat natin. Pagpasalamat natin na buhay tayo. Sobrang dami nang nagdaan ng 2020 ah. Yung pagkakaroon lang or yung pagiging buhay pa rin pagdating ng 2021, napakalaking blessing na yon. So, dapat lagi nating isaisip na okay lang kahit may mga bagay na wala tayo. Ang mahalaga, healthy tayo, kasama natin ang pamilya natin. Yung mga ganung bagay. Minsan kasi yung tao masyadong, kumbaga gusto nila extravagant. Ano ba yung extravagant? Kumbaga maaarte yung mga tao ngayon eh. Yung mga ganitong mga panahon, ang arte ng mga tao. Kasi minsan, dapat maging simple lang tayo. Simplihan lang natin ang buhay para mas masaya. Okay? Ang tagal naman. Okay. So, tapos, mag-move on na ulit tayo. Ayoko na nito, kasi ito yung kasama na to doon. So, yun na nga, wag kang nagkakamali lahat ng tao. Tingin mo yung mga artista hindi umutot. Yung mga artista, tingin mo, hindi mabahong utot nila. Mabahong utot nila. Tsaka yung mga yun, nadudulas din yun, nagkakamali rin sila. Alam mo yun, normal na tao din sila. Lahat tayo pantay-pantay. Kahit 5 lang ako. Pantay-pantay pa din. Huwag kayong Tsaka ito pa, mag-focus tayo sa mga bagay na pwede nating i-improve. Halimbawa, gusto mong kumanta kaso ayaw talaga nung kanta sa'yo. Tapos marunong medyo malambot naman yung katawan mo. Practice ka lang. Tapos magti-TikTok ka. Gaganyan ka. Wah! Me and my wala. Wala. Hindi ako talaga pwede mag-TikTok. Ayoko nun. So, yun nga. Mag-focus tayo sa mga bagay na pwede nating i-improve. Kung halimbawa, hindi ka marunong magluto, pwede ka mag-aaral magluto. Ayan, isa pa yan, nakakagain din yan ng confidence. Pag natutunan mo yung mga bagay na hindi mo natututunan dati, yan, winner ka dyan. Ganun ako eh. Hindi ako dati marunong magluto, pero nung nag-pandemic, yan, luto na ako ng luto kahit walang kumakain. Wala kang pakialam, gusto ko magluto eh. So, yun lang. Mag-focus tayo sa mga bagay na kaya nating i-improve. Minsan, kailangan natin mag-let go. Yun na nga. And of course, kailangan natin i-prioritize yung ating happiness. Yan lagi tayo eh. Minsan, inuuna natin yung ibang tao, pero nakakalimutan natin na kailangan din natin maging masaya.
Pero syempre yung saya natin, dapat wala tayong naaatakang ibang tao, dapat wala tayong niloloko. Ay! Sorry na, Lance. Hindi naman ako humuhugot. Sinasabi ko lang, okay? So yun nga, mag-focus tayo sa ating happiness. I-treat natin yung sarili natin. Deserve natin yan. Halimbawa, mga minsan, bili ka rin ng ng mga, excuse me po, bili ka rin ng ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Halimbawa, kumain ka. Kasi yun lang talaga iniisip ko nakakapagpasaya sa akin. Kumain ka, ganan. O kaya naman, magpaspa ka, magpa-mani-ped ka, magpa-ayos ka ng hair, ganun. Kasi deserve mo yan, be. Deserve mo yan. Tsaka, ano pa ba? Ito maganda to. Kasi, kailangan to ng lahat ng tao. Be the person o magi kang isang tao na nag-uplift ng spirit ng iba. Kumbaga, nakaka-empower yon as a human being na parang meron ka napapagaan ng pakiramdam. Meron kang natutulungang ibang tao. Isa yan sa mga bagay na makakapagpabalik ng self-esteem mo. Tapos yung tao yun magpapasalamat sa'yo na parang, uy, thank you kasi naparealize mo sa akin na ganito, ganyan. Ngayon alam ko na mas okay yung kung ako lang, ganyan, nakita ko yung self-worth ko. Doon palang panalo ka na. I mean, tataas na yung confidence mo na, wow, meron pala akong na-touch na ganung tao. Panalong-panalo ka doon. Naiinis na ako doon sa club. Kanina pa to. And of course, kailangan syempre, dapat iwas tayo sa mga nega vibes. Dapat ang mga tao sa paligid natin, mga positive! Positive tool! Dapat ang mga tao sa paligid natin, yung mga nakakasama natin, is syempre mga good influence sa atin at mga positive. Kasi minsan, alam mo yun, hindi ka naman negative mood, nakakahawa, sobra, ganun. Ranas ko yun. Tsaka yung mga taong susuporta sa'yo, yun yung mag-focus ka sa mga taong yun, sa mga magsusuporta sa'yo. For sure, mabilis mong maiibalik yung self-esteem mo. And of course, last but not the least, oo na, mamaya wait lang, atat magkumersyal. Last but not the least, of course, you have to love yourself. That's hindi. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Mahalin mo yung sarili mo. I-priority mo yung sarili mo kasi kung hindi mo mamahalin yung sarili mo, sino pang magmamahal sa'yo? Kung hindi mo unahin yung sarili mo, sino pang magpa-prioritize sa'yo? Minsan may mga bagay tayong hinahanap sa ibang tao. Pero dapat hindi ganun. Dapat sa sarili natin, buo na tayo. Dapat sa sarili natin, kontento na tayo. So that being with another person is just an option. Kung wala man, okay lang. I can handle myself. I can handle my life. I can rule my life. I can be a queen even without a king. Lagi mong tandaan, ikaw, kaya mo yan, mahalaga ka. Okay? So, fight lang. Go, go, go. Aja! So, yan, ang dami ng kuda ng inyong presidente. Magko-commercial na po tayo. Huwag kayong atat, okay? So, the Broken Republic will be right back. Hi, I'm Lian. Isa akong certified online seller. Paano nga ba ako nagsimula sa online selling? So ganito, balikan muna natin kung paano nga ba ako nagsimulang maging raketera. 10 years old pa lang ako, rumarakit na ako sa palengke. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magbenta. Mapakantin, meat shop, o kahit nga snowball o manggang hilaw na may alamang, ibebenta ko yan eh. Lahat na ata ng pwedeng maibenta, ibinenta ko na.
extra income ba? So ayun, nakapagtapos ako sa pag-aaral at nagkaroon naman ako ng maayos na trabaho. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbenta ng mga pagkain at kahit anong items. Passion ko talaga siguro ang pagbebenta ng kung ano-ano. Then noong 2012, nakilala ko yung husband ko. After a year, we got married. And nagkaroon na rin kami ng mga anak. Pareho naman kami may trabaho that time. Pero bakit parang kulang pa rin yung income namin? Dahil na din siguro sa dami ng bills na kailangan naming bayaran. Ang dami rin namin pinasok na business. Andyan yung pagtatayo ng stalls for fries and drinks, paglalagay ng ukayan, stall for shakes, ultimo yung pagbebenta ng beauty products, pinasok na rin namin. Kaya lang, hindi pala talaga ganun kadali. So, naisip kong mag-online selling. So, sa simula, pipicturan ko muna yung mga items na ibebenta ko. And then after nun, mag-i-edit ako, and then ipopost ko na sa Facebook. Noong una, kayang-kaya pa ng powers ko kahit mag-isa lang ako. Pero nung tumagal na, grabe, halos mabaliw ako sa pagsagot ng mga inquiries ng mga customers ko. Halos hindi ko na nga mapitawan yung cellphone ko eh. Tapos andyan pa yung shipping ng products. O diba, seller ka na, kargadora ka pa. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay yung nawala na ako ng oras para sa mister ko at sa mga anak namin. Until one day, nakilala ko ang seller.ph. OMG! Dahil sa mobile app na ito, gumaan ang buhay ko bilang isang online seller. Biruin mo, gamit lang ang smartphone ko, nakagawa na ako ng sarili kong website, kung saan doon na nagpe-place ng orders ang mga customers ko. Doon ko na rin minamanage yung stocks at inventory ko. Pati na rin lahat ng pumapasok ng mga orders, detalyado. Kung dati, kailangan ko pang mag-live selling para dumami ang benta ko. Okay, haluin mabuti. Pero ngayon, kahit natutulog ako, bumibenta ako. Gamit lang ang sarili kong website na gawa sa seller.ph. Gumaan talaga ang buhay ko at nagkaroon na mas maraming oras para sa pamilya ko. Thank you talaga sa seller.ph. Kaya, para sa mga kagaya kong rakitera, this is it mga meses. Download na! Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. Hi, Mark here, CEO and founder of Seller.ph. In today's video, I'm going to teach you how to build your own website just using your smartphone. Negosyo pero ayaw mo ma-stress? Don't worry, dahil may good news ako sa'yo! Mas madali na mag-manage ng stocks and inventory sa tulong ng Seller.ph app. What are you waiting for? Download na mga ka-seller! I'm broken again. Welcome back sa The Broken Republic! Okay, so magla-last song na tayo. Hindi naman natin hahabaan ang live natin. Oh, hindi na mahaba. Dami ko ng kanda. So magla-last song tayo. This is a song from Justin Bieber. Hi mga Biebers! So this is the last song na. This is for you guys, okay? You broke my heart, oh for forgiveness sake. You think I'm crying all my own while I ain't.
Try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still have my phone up. And baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you when she likes everyone. And I never learned to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should know that love don't sell. And if you think that I'm still holding on to something, you should know that love yourself. All those times that you made me feel small, I fell in love, now I felt nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yes, last song na po natin yon. Wait lang, may naririnig si Mayora. So, last song na natin yun, guys. And wait. Teka lang, may naririnig talaga ako. Naririnig nyo din ba yun? So, I don't know. Anyway, naririnig din nila. Hindi ko din alam kung saan siya nanggagaling, pero hayaan yun na. Matatapos na eh. Lahat inayos ko na. Anyways, guys, magta-thank you na tayo sa ating sponsors. Wait lang, guys. Wait lang. Wait lang, guys. Yan, okay na. Ano nangyayari? Ayan o, naririnig ko na naman siya. Guys, wala nang gagalaw. Charot. So, magti-thank you muna tayo sa ating sponsors. Of course, hindi ako magsasawa, hindi ako mapapagod, paulit-ulitin natin. Kung meron man kayong mga gustong regaluhan, malapit ng Valentine's, pag-ipunan na natin to, okay? So, kung meron kayong gustong regaluhan sa Valentine's ng mga luxury items, from bags, shoes, mga accessories, yes, perfect na perfect yan ngayong Valentine's Day. Meron kaming VIPshopper.ph. So, yung mga items nila is from ibang bansa pa. Napaisip ako doon. From ibang bansa pa, guys. So, meron silang mga Gucci product, Louis Vuitton, Coco Chanel, name it, they have it. So, meron silang Facebook page, VIPshopper.ph, meron din silang Instagram account, and also available din sila sa seller.ph. So, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-shopping na kayo sa VIP Shopper, luxury and style. And speaking of Valentine's Day, syempre gusto nyo may mga paandar-andar kayo dyan sa inyong mga jowa. O kaya naman gusto nyo i-treat ang nanay at tatay nyo ng date night. Wow, date night. Pwede nyo silang i-check-in. Oh, check-in? Nakakaloka yung check-in. Pwede nyo silang ipag-book sa Queen's Luxury Private Resort. Napaka-perfecto for Valentine's Day. Kasi syempre, may pool na, meron pang masarap ng mga pagkain. Syempre, makakapag-enjoy dyan kayo ng mag-jowa o kaya yung nanay at tatay nyo.
So, meron din silang Facebook page. Pwede kayong mag-direct message sa kanila para malaman yung rates at makapagpa-reserve kayo. Kasi for sure, maraming nagpapa-reserve kasi nga malapit ng Valentine's. Alam niyo naman. So, yun na nga guys. This is a Santorini-inspired resort here in Mangilag. Mangilag Sur, Candelaria, Quezon. So, ano pa hinihintay nyo guys? Sa Queen's Luxury Private Resort na kayo. So again, sa mga gustong magkaroon ng healthy living ngayong 2021, FKC Philippines is available. So, meron silang Facebook page. Nandun yung mga list ng kanilang mga products. May mga food supplements sila para mas lalo tayo maging healthy and strong and everything. Charot! Pero hindi. Kailangan natin ng food supplement. Diyos ko. Malapit na yung tag dito, malapit nang magpabakuna. So, kailangan makaabot tayo hanggang bakuna. And also, available nga pala ang aming mga exercise routines. Up na sila sa YouTube, sa aming YouTube na MR Digital Media. Please subscribe. Follow us on our social media accounts, okay? So, FKC Philippines Health as well. Thank you so much. Also, Clean Fuel, thank you so much. This is a newly established, wow, gusto ko yun, newly established gasolinahan dito sa Candelaria, Quezon. Matatagpuan siya sa Mangilag Norte. And lagi kong sinasabi, napakalinis ng lugar. Even the toilet is air-conditioned. So, thank you so much, Clean Fuel. And balita ko, mababa ang presyo ng kanilang gasolina. So, anong hinihintay nyo? Pag-gasolina na! Seller.ph. Ay, nawala yung clap ko. Seller.ph. This is an e-commerce mobile app. Tatak Pinoy? Yes, Tatak Pinoy ito. Seller.ph is available nationwide. You just have to download the application from Google Play Store or Apple App Store. So you just have to fill up the information. And then, boom! In just 5 minutes, may website ka na. And pwede mo na i-upload ang iyong mga products. And also, mas madali ka nang makakapag-inventory and mas makaka-check out ng mas mabilis ang iyong mga customers. Hassle-free. Don't you worry, user-friendly to. At ang article dito to, user-friendly to. So, ano pang hinihintay niyo mga meses? Download na! Okay, so bago matapos ang ating sauna, char. Matapos, last thoughts. Ano pa bang last thoughts natin? Pinaka-last thoughts ko, para maibalik mo yung confidence mo, mahalin mo yung sarili mo. I-prioritize mo yung sarili mo. Unahin mo naman. Ikaw naman, piliin mo naman yung sarili mo. Help yourself na bumalik sa dating ikaw. Which is a much better version of yourself. Kasi mas stronger ka na eh. Mas wiser ka na. So you just have to love yourself harder this time. Respect yourself so others could respect you. Love yourself so other people can love you. And most of all, maging loyal ka sa sarili mo. Lagi mong piliin yung sarili mo para piliin ka rin ng ibang tao. So, yun lang guys. Sana may mga natutunan kayo kung paano natin ibabalik ang ating self-confidence. At, nga pala, mag-off shoulders ka. Joke lang. Pero pwede din naman. Tsaka magpa-Ariana Grande kung ganyan. So, yun lang guys. Sana meron kayo napulot na aral sa ating live streaming ngayon. Kung na-miss nyo tong episode na to, don't you worry. We will upload it on our YouTube channel. And also, available na kami sa Spotify! So, kung trip nyo yung mga kinig-kinig lang, mag-Spotify kayo, The Broken Republic. So, lahat ng episode doon na-upload na namin, as well as sa aming YouTube channel. So, guys, kung meron kayong mga na-miss na episode, please watch. And please don't stop sharing. Don't stop. Continue pala. Ba't ba ako don't stop? Please continue
this video and all of our other videos. And also, please share, like, and follow our pages. We are available on Facebook and on Instagram. MR Digital MR Digital Media and the Broken Republic. So please follow us, guys. And okay, let's wrap it up. Again, thank you so much for staying with us. This has been the Broken Republic, ang tambayan ng dating broken, still broken, at yung mga feeling broken dyan. And this is your president, your queen, with confidently beautiful... So, hindi. This is your president and your confidently beautiful queen, Queen Ree. See you next soon. Bye!